Okay. So, hello guys. It's been a long while since napag-yap video ako. Madalas ginagawa ko na yung mga yapping videos is sa IG ko. Dito, hindi ko na nagawa sa YouTube, pero gagawa tayo ngayon. Ito, kung curious kayo dyan, mamaya ko pagdadaldalan yan. Ito, just milk and then cocoa powder and then some sweetener. Hindi isang sweetener lang siya. Stevana. Pikang sarap. Anyway, tanggalin natin to. For the record, I'm not representing UC nor Amis kasi dalawa yung jacket ko. Kung saan ako lumaki and kung saan ako nag-aaral today. So, I don't represent those. So, kung naman yung sabihin ko dito, entirely on my own opinion and experience. So, ano nga ba? College. Wala tayong lighting na maayos. Ayun, meron na. Slide. I don't know. Dito tayo. Okay, so it's been a long while talaga. Hindi ko alam kung anong pag-uusapan natin, pero pag-usapan muna natin is yung itsura ko kasi I am obviously underweight. Not really, yeah, feeling ko underweight talaga ako. Pero bakit? Yung taba-taba ko, nagawa ko na-achieve ko na magpataba. Peak self. The self kung saan sayang-saya ako sa katawan ko, sa sarili ko. Siguro yung pagkukulang ko na lang is yung akals, yung katalinuhan, stuff like that. Common, di ba? Pero yung fat ko and everything, na-achieve ko na yun. Bakit ako pumayat ulit? Dahil yung nakasanayan ko sa abroad at yung nakasanayan ko dito sa Pilipinas ay ibang-iba. Every year ako umuwi and hindi ako nagkaroon ng problema when it comes to food kasi nandito yung nanay ko. Ngayon naman nawala and ako lang naman at yung lola ko. Doon nagkakahirapan. Doon nagkakaroon ng difficulty. Kung sa abroad kasi, sa mga blackmates kong nanonood dito, hindi nyo alam kung anong buhay ko back then sa abroad. Yung buhay ko kasi back then sa abroad is kasama ko yung nanay ko. Ang pagkain lang namin ay pagkain ng hospital na hindi ko kinakaya. Kasi ito si pinapagkain ng hospital ganyan na yan, ganyan. Hindi. Separate yung pagkain ng hospital na for staff and for the patients. So, hindi ko lang pinagkaiba pero alam kong iba. No. Yung lagi kong kinakain doon is chicken. Sandamakmak na manok, sandamakmak na kanin, and binamicrowave ko lang. Hindi kami laging naglulutong bahay, hindi rin kami laging nagpa-fast food. So, hindi ako, like, hindi naman sa kaya ko magtiis. Kaya ko na hindi kumain ng fast food for a month. Kaya ko na kainin ko lang is rice and chicken every damn day for the next 1 year na buhay ko. Sige, if it helps with my diet and sa weight ko, I don't see why not, di ba? And walang kati sa pagkain nun. Laging nag-uwi nanay ko ng pagkain. Like, isa siyang tray. Basta isa siyang, like, kanto siya, pero malaki. Tapos, divided dito, ito yung ulam, ito yung kanin. Malaki. Shit. And, yung nanay ko kasi, hindi naman siya palakain. Meron siyang sariling pagkain. So, majority, nag-uwi lang siya ng madaming pagkain para sa akin. And ako lang kumakain nun. Wala akong kahati. Ako lang talaga. And ginagawa ko, tinitimpang ko siya. And pinapainit ko sa microwave. And then I eat it. 3 meals a day. Sa abroad, sa Saudi kasi, napakadali ni achieve yun. And napakadali rin mag-workout. And kasi, ang iniisip ko lang that time is ako, yung bahay, pagkain at academics ko. Yun lang. Ngayon kasi nadagdagan ako ng responsibilities which is really common. Siyempre, adulting na tayo. So, unconsciously, padagdag ng padagdag and wala rin tayong karapatan na wala tayong, wala tayong magreklamo pero what can we do about it? Diba? Magpapa-apekto ka pa ba dyan? Hindi na, wag ka na magreklamo kasi wala rin naman mararating yung pagre-reklamo mo, diba? So, ayan.
Nung dumating ako ng Pinas, ang bago ko yung lagi ko sinasabi sa nanay ko is, bawasan mo lang yung allowance ko, bawasan mo lang yung kailangan mong bawasan. Basta pagkain, basta pagkain. Here's the problem. Ang budget namin sa food, 4,000. Hindi, dati, 4,000 or 5,000. Sa aming dalawa ng lola ko. And recently, GPT premium ko siya. Yung sa akin, to maintain my weight, 3,000 calories every day, ha? Monthly, siguro, if we're gonna, pinakamura, 5,000. Pinakamahal, 7,000. Monthly pa lang sa akin yun. Ngayon, ang gusto naman kasi ng nanay ko is 5,000, pero kaming dalawa ng lola ko. Mahirap yun. Kasi, yung lola ko kasi is hindi siya pinalaki kung paano ako pinalaki ng nanay ko. Sa akin kasi, like I said, kaya kong kainin the same ulam every day. Hindi ako magrereklamo dyan. Yung lola ko kasi is hindi siya ganun. Medyo may pagka-pribilehiyo siya. Kung sabihin ko, for me to describe my lola, may pagka-pribilehiyo siya. Kasi gusto niya na siguro hindi niya kayang tiisin na araw na same yung ulam sa araw-araw. I mean, gets ko, matanda naman na ganyan. But sa economy yan na to, sa situation natin, 'di ba? And I get it. May choice din yung lola ko din naman. Pero mahirap talaga ipagkasya yung 5K or yung 4K sa aming dalawa. So, yung maging plano ko is, yung pinupost ko sa mother ko is ibabalik niya sa akin yung 5,000 monthly na allowance ko. Yung 5K na yon, pagkain lang yan. That is, for myself, for my own food, gagawa ng malit na pantry dito sa akin kung saan kung ano yung makikita mong pagkain dito, pagkain ko lang yan. Walang pwede magbawas din kundi ako. Kasi, ang hirap na may kahati. As in, ang hirap na may kahati sa pagkain. So, yun. Kaya ako pumayat kasi yung budget ng food. Pangalawa, yung schedule ko. Sa mga hindi pa alam ang ganap, I go to school from Monday to Saturday. Yung oras naman, nagre-range siya from, siguro ito yung pinaka-earliest. Pinaka-late is 4:30 p.m. to 7:30. Pero kung sisimulan natin, 1:30 to 7:30 p.m. So that's History 100 and Mathematics in the Modern World. Ganun rin, mas malubha yung Thursday ko kasi papasok ako ng 7:30, uwi ako ng 6 p.m. Pinakamagaan ko, I'll say, it's Saturday and Friday kasi 12:30 and may vacant time ako nun ng mga 3 hours, ganun. Yun lang, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Until now, nahihirapan ako na kumain ng 3 meals a day. Tinatry ko pa rin until now, 3 meals a day. Despite the hectic schedule. Yung solution lang kasi dyan is, pag yung pasok ko, isabihin na lang natin 7:30. Gising na dapat ako ng 4, nag-almusal na ako ng 5, siguro mga 5:30, naghahanda na ako ng school, 6 o'clock, paalis na dapat ako ng bahay. Ganun yung ideally. Yun ang na-visualize ko. Pero pag execution, ang hirap gawin. Din lang. Kaya pumayat. Schedule and the budget of food is very difficult. Laking abroad ako, and then recently ko lang naramdaman ang hirap ng Pinoy dito. What a privilege, to be honest, if nagawa mong kumain 3 meals a day. What a privilege if nagawa mong kumain ng 3 meals a day and nagawa mong magpataba and then you're also working out and you're running kasi running or working out burns calories, so kailangan mo i-replace yon, which therefore means more food to consume. Mas magastos pa, 'di ba? So what a privilege. Kung nagagawa mo yon, good for you. I'm really envious of you kasi grabe. Ang gastos, ang hirap talaga dito sa Pinas. Doon ko naramdaman ang hirap ng Pinas. Kaya vote wisely. Please, bumoto kayo ng maayos.
Kasi kahit ako nadamay. I mean, lahat naman talaga tayo dito damay. Pero for me to experience it firsthand, na ganito pala ang presyo ng mga pagkain, na ganito pala if may kahati ka, napapayat ka talaga, naman. Kaya, like at some point, nami-miss ko talaga ang buhay abroad. Hindi yung mga people doon, hindi ko na talaga silang na-miss. Because some of them are really fucking traumatizing. I don't wanna remember certain people sa Middle East. Pero boy ko Middle East, setting aside the people, yung mga tao na nakapiligid sa akin nun, it was really fine. It was really good kasi, what do you mean? Kailangan namin kolektahin yung basura namin and we have to like store it somewhere until Wednesday. Wednesday! Like, wala silang proper garbage disposal dito, which is also a problem. Sa Saudi kasi, sa abroad, hindi kasi ganun eh. Anytime pwede ka magtapon, hindi mo kailangan na segregate. Hindi mo kailangan ganyan. Ang daming pagkukulang ng Pinas. And as someone na galing ulit abroad, like, mapapansin mo talaga, marirealize mo na, shit, mas miss ko ang buhay na abroad kasi ganito yung buhay ko abroad. Ang gaan-gaan, ang dali-dali, wow, like, Philippines is so left behind. Grabe. Nakakaya na, like, at some point, kinakaya ko na maging Pilipino rin dahil sa state natin, dahil sa state ng bansa natin. Ano nang gagawin? Kaya natin lumaban. Tayo ng pag-asa, di ba? Kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero yun. In terms of my academic life, my college life, thankfully pumasa ako sa TFN. I'm a first year nursing student, by the way. And pumasa ako from 72 from 72 to 81. Ang laki ng hatak ng prelims examination kasi out of 70 I got like 53. So kinakabahan ako sa TFN. Ngayon ang aralin ko mamaya is anatomy and physiology, both lecture and lab. Which is this one. Like, lahat yan. Tingnan mo. Pinakababa. Pinakataas. Hanggang dyan. That is all anatomy and physiology. No? Bale, yung grade ko kasi dyan as of now is 73. So, kailangan ko lang na maging, I don't know, like 40, 50, 70, para maging 75. Pero I ain't settling for that. I want that 80. Pero yun. Nahirapan, hindi naman ako nahirapan sa academics. It's just that, mag-a-adjust ka kasi. Ako na iba kasi nakasanayan ko abroad. I have to like, relearn. I have to learn how to actually learn. Alam mo yun, like, kailangan ko aralin kung paano ulit mag-aral ng maayos-ayos. Pero so far that's going well naman. No? Palagi na akong tumatakbo, which is unhealthy. Hindi, para sa akin, unhealthy siya. Kasi more calories na nababurn ko, ibig sabihin more food that I have to consume. Kung goal ko nga is magpataba, so dapat bawasan ko yung pagtakbo. Thing is, running is really fun and naranasan ko na rin. Siguro, ang core memory ko for this month of September, bago mag-October, is naranasan ko tumakbo habang may bagyo, and that is bagyong Nando. Recently lang, actually, I feel like tumakbo lang ako feeling ko this week tumakbo ako. It was like an 8-kilometer run. Bagyo yun. Ako lang nasa oval nun. Tinanong ko nga si kuya, nakabox ba oval? Nakasara. Tapos
Nung parang alam nila na tatakbo ako, ay sige, okay lang na tumakbo ka. Ako lang talaga tumatakbo doon sa oval habang bumabagyo kasi unang-una ang lakas-lakas ng hangin. May pupunta sa akin, may pupunta sa likod ko, may pupunta sa gilid ko. So pag pumupunta dito, pag yung hangin is from here, bumibilis ako. Pag pupunta dito, mas mabagal ako. And grabe yung patak ng ulan na. Like from here, like, damn, buff. It's, what an experience. Like, kahit sinong tao naman na may matinong pag-iisip, hindi talaga tatakbo habang may bagyo eh. Fortunately, hindi ako ganun. Like, bumabagyo nun, tapos naisipan ko, ano kayong pakiramdam na tumakbo habang bumabagyo? So, ginawa ko, for the experience, because I live for the experience. Experiences are my lifeline. Isang beses lang naman tayo mabuhay, so why not, maranasan mo lahat kahit isang beses lang, di ba? That's my goal. That's my life rule talaga. I live for the experiences. Masama man o mabuti, maranasan ko na isang beses, I'm good with that. No. And ano pa ba? Ang dami kong filler words dito, no. Bahala kayo dito. Pero nagkaroon na rin ako ng first ever breakdown ko this month. Hindi naman sa breakdown. Umiyak lang talaga ako ng sobra kasi na-miss ko yung nanay ko and kinakabahan talaga ako sa anatomy and physiology. Ngayon, hindi ako kinakabahan. Hindi ko alam kung bakit. Ang dami ko pala na-memorize. Pero for the first time kasi sa buong buhay ko, tinawagan ko yung nanay ko, tinawagan ko yung tatay ko, and I said na na-miss kita, na-miss ko kayo, na-miss ko yung boses nyo, na-miss ko yung bungangan ng nanay ko, na-miss ko yung pagiging kalmado ng tatay ko, na-miss ko yung yakap nila. Nung bata-bata kasi ako, kasi ako, marebelde ako back then. Pakiramdam ko until now, marebelde pa rin ako. I don't follow rules that easily unless kailangan talaga, like let's say, ito haircut na to, ito example to. Kung di kasi kami nagpagupit, hindi kami papa-examinin. And dapat daw, maikli yan. Dapat daw, maikli. Maikli dapat. Tapos, ang sabi pa ng prof namin, ay, ang popogi nyo. Alam mo, pag ganyan ang mga nurses, mas gusto ko na lang magstay sa hospital. Ayoko nang umalis kasi ang popogi, ganyan. Like, alam mo, kala ko ba? Ito kung saan ako sa'yo nang galing. Itong pangalan na to. Okay. Ito, may haircut pa sila. Yun lang siguro yung masabi ko dito. Like, yun lang talagang kinakabwisit ko talaga sa buong buhay ko nung nag-aral ako dito sa Amis is may haircut requirement sila. Like, come on. Anong kinalaman yan sa pag-aaral? Like, bakit? Bakit? Tapos, nung nag-enroll ako sa UC, akala ko matatakasan ko. Nakala ko, shit, I can embrace my long hair kasi ang ganda-ganda ng buhok ko pag mahaba. Yun naman pala, hindi. Kasi meron 2x3 na haircut requirement. So, ayun. 130 pesos for this. Kung magpapagupit ako na medyo mahal, which meron, it was like 300 something, doon ako sa Sneakers and Scissors sa Portavaga o kaya outlet nila malapit sa UB. Mahal siya, pero you get what you pay for, man. Really sulit talaga. Then what else? Mas na-enjoy ko ng pagurin yung sarili ko recently. Mas nagugustuhan ko na mag-endurance sports. Mas na-enjoy ko siya. To the point na sa isang linggo, there was like last week, I ran 3 times consecutively. Walang pahinga in between. Tumakbo ko ng Wednesday, tumakbo ko ng Thursday, tumakbo rin ako ng Friday. It was like 5-10 kilometers, tas long distance rin pa ata yung isa. Yeah, ginawa ko yun. And isa sa mga takbo na yun is umuulan. Hindi bumabagyo pero umuulan. And buhay pa naman ako. Here's the thing. Okay, ito dito tayo sa topic na running habang umuulan. Hindi ko talaga siya mai-recommend. Like, most especially talaga, lalong-lalo kung sakitan kang tao, kung madali ka talaga magkasakit.
hindi ko talaga ma-recommend na tumakbo ka habang umuulan kasi unang-una, responsibilidad kita, maging healthy, maging ano ko pa, maging kasalanan ko pa yan. Ito na sinasabi ko na, hindi ko may recommend na tumakbo habang umuulan. Lalong-lalo kung mahina ang resistensya mo. Kasi sa akin, in my case, ewan ko kung ba't di ako hindi nakakasakit. Nakatakbo na ako, tumatakbo ako habang umuulan like, basang-basa talaga. Especially nung bagyo, recently, yung bagyo Nando, basang-basa ako nun, tumakbo pa rin ako. Ang ginawa ko lang is, naligo ako ng hot bath. Right. Tapos, Busy ba tayo? oo, Discord ba? saglit lang. Pero busy Ginagawa ka tayo. ba? Ha? Hindi, wala Ginagawa ka ba? naman. May ginagawa ko, pero mamaya tatambay. Mamaya ka tabay. Oo. Ako sana ako mag-edit. Wala na, nag-ano na ako. Tapos na namin mag-filming. Oo. Uwi ko lang actually. Mm-mm. Tapos sabi ko, gagawin ko na kagad to para wala na akong gagawin bukas. Ay, pidi. Pero Gora. sana nga, manghihingi pa rin ako ng extension kasi kawawa, parang may ang daming kulang na seeds. Wait, madaming Tingnan mo nga to, tingnan mo to. kulang na seeds, ha? Oo, tingnan mo. Ang daming kulang, tingnan mo nga to. Galing to sa Oh, camera ko okay. Ikaw pa nga yung editor. Tama po, Waldo. I see. Different scenes pa yan, ha? Ako ba ko? Angas naman. Okay. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dyan next. Kaya, samahan kita maya-maya. Wait lang. Sige. Ayan. That was my friend Yusuf. Siya na lang ata yung nagbibigay sa akin ng pag-asa para mabuhay palalo. Anyway, going back kasi. Basang-basa ako noon. And yung ginawa ko kasi, like pagtatakbo ko sa ulan, ang ginagawa ko pagkatapos is, maliligo ako ng malamig. Pag ulan na nga, pero pag bagyo kasi, naligo talaga ako ng hot bath. Like, just to warm my body up. And then, of course, nutrition, pinakamalaga ang nutrition. So, naligo lang ako ng warm. Tapos kumain lang ako. Pinagpahinga ko talaga yung katawan ko. Yun lang. Feeling ko, pakiramdam ko kasi nasa immune system talaga yun ng katawan mo. Kasi kung ako, naranasan ko naman ng tumakbo habang umuulan. Yung ulan na ambon lang, yung ulan na malakas, yung ulan na sakto lang, tapos yung ulan na bagyo, at hindi pa rin ako nagkakasakit. That simply proves, I believe that simply proves na nasa immune system ng katawan ng katawan natin 'yun. So kung hindi ka sakitin, sige, I'll actually recommend. May mga factors actually pag gusto mo tumakbo habang umuulan. Unang-una, dapat clear visibility. Ibig sabihin, nakakita ka pa rin. Hindi puno ng habog or fog. Kasi pag umuulan tapos fog, that's really dangerous and hindi rin ako tatakbo kasi hindi ko alam kung may papuntang sakyan ba sa akin or what, di ba? So, visibility. Tapos second is definitely yung wind. Siguro kung hindi mo kayang hangin, pero kung sakto lang, kung hindi naman nakaka-istorbo, go for it. And then, yung tatakbuhan mo. Kung umuulan tapos like madulas-dulas siya, di wag na, mag-road ka na lang o kaya mag-rubberize ka na lang, dun ka na lang sa oval. Pero yeah, masarap kasi tumakbo habang umuulan. It's an experience na kung i-compare mo sa dry na takbo, na pag, tagtuyo, parang masaya siya, pero pag umuulan kasi parang, yung pakiramdam is, you're going through multiple obstacles of your life, and then you just facing them head on, tinatakbuhan mo lang sila. It's also giving emo or main character moment, kasi pag ikaw lang tumatakbo habang umuulan, like ako lang kasi umikot sa oval nun, hindi ko re-record, ako lang tumatakbo sa oval nun. It felt nice. Grabe yung pagod ko, pero grabe rin yung dopamine ko nun. So, yeah. At else, ano bang kaya kong ipagdaldal? Meron akong crush, dalawa. Actually, potential crush. Meron yung isa na nakakatuwa siya mag-type. Like, wow. Like, yung ganun na typings niya, like, nakakagaan. Like, in a world
full of mga taong mga seryoso tapos may makikilala kang ganun mag-type. Oh my God. Nakakalambot ng puso. It's like, ini-imagine ko pa lang, nakapagpahinga na ako. Anyway, second kasi hindi ko pa siya nakakausap, pero she's attractive. I love her piercings. I love her hair. I love her tattoos. I also love it when nakaban siya, like, yung maayos na nursing student, and also love a version of her na pormang-porma, hindi halatang nursing student. So, yeah, sana hindi na ito mapanood. Pero if you guys are watching this, hello, crush ko po kayo. Happy crush lang naman. Yeah. Yung cute nyo. Anyway. Yeah. Tapos, ako kasing napiling class rep. Ako ay napiling class representative of BSN 1M. Hindi ko ginusto na maging class rep. Madaldal lang ako sa GC bago pa magsimulang classes noon because mapagkaibigan akong tao. I like socializing, I like helping. Recently nga, whenever like my blockmates say thank you, parang ang sarap sa pakiramdam na mapasalamatan. I don't know. Recently ko lang yun, like whenever they say thank you, parang okay, it feels nice. Pero yeah, yun na nga. I love socializing, mahilig ako may pagkaibigan. Mahilig din akong tumulong. Pero it doesn't mean na gusto kong maging class rep. Kasi class rep kasi tagapasa ng information. Pero siyempre, pakiramdam ko may iba pang responsibilities yun na hindi naman kasama sa job application mo. Pero, you know, pag class rep ka, expected to do this. Parang gagawa ka ng ganito. Things to do this week. Ito guys, ang mga agendas natin for this week. Ganyan. Hindi naman ako ganun ng senior high school eh. So, mga bagay talaga na kailangan mong ikasanay. Pero, yun. Ako yung napiling class rep. Am I happy about it? Sakto lang. Gusto mo bang ibigay yung position mong class rep sa isang mong blockmate? Oo, please lang. Kasi ayoko pa maging class rep. Hindi ako marunong mag-lead. I am not a leader. I am a follower. I am just a cog in a machine. Machine pala. Okay? Kaya, nagagawin. Ako napili. So, gotta bear the responsibilities that comes with it. So, boom, boom, pow. Oh, ito. Madaling ko maibigan sa college. Like, you know, to have friends, to have acquaintances, ganyan. Pero, napakahirap makahanap ng circle na maayos o circle na makaka-vibe mo o kaya circle na hindi magkakaroon ng problema when you're friends with another circle. Kasi, kung titingnan naman natin, wala pa kasi akong circle. Meron akong nasalihan na circle nung August. First one is 6 kami. 9 ata kami nun. Second, 5 kami nun. Actually, originally, 4 lang sila. Nakisiksik lang ako. Sinama nila ako, so 5. Pero 4 talaga sila. And then, yung pangatlo is, 2 lang sila. Nakipagkaibigan lang sila kasi kaya ko yung vibe nila. Kaya ko makisama sa kanila. I love their energy. So, ayun. Ngayon, nung naisipan ko na, sa group A kasi, hindi ko gusto yung, I don't mind the humor, pero di ko kasi gusto yung, there's something about them that I don't vibe with. Kaya napalipat ako, napapunta ko sa friend group B, friend circle B. I hung out with circle B multiple times, napasama pa ako sa SAMG nila. Tapos, one time, naisipan ko kasi na bumalik sa friend group A. Nasabi ko sa friend group B kung bakit ko sila nagustuhan. So parang, ba't ka babalik sa ano? Ba't nakikisali ka sa kanila? Kala ko ba ganito? So parang ba nagko-contradict? Parang hindi nagtutugma, di ba? Yung reason ko naman doon is, kaya kong makisama. Not in the long term. Kaya kong makisama. I can vibe with that people even though hindi ko sila kayang makipag-vibe with in the long run. So, ayun, medyo nagkaroon ng problema and then
nagkaroon kasi, parang nakick ako sa GC noon, tapos kala ko ibabalik nila ako, tapos, poof, wala na pala, nagkaroon ng usap. Kinausap ako ng isa, sabi nila, ba't parang dumistansya ka sa amin? Yung tanging dahilan ko lang, which I feel like they think na you're capping is, naubusan ako ng social bot. Kasi there was 2 times or 1 time kung saan kasama ko sila sa library, and alam mo yung naisipan kong gawin, magkasama, 'di ba, sa isang table. Doon ako sa kabila na ako lang. And honestly, the only reason kung ba't ako napatahimik o dumistansya sa kanila, kasi hindi ganun yung tingin ko eh. I love being around them, pero pag tahimik kasi ako, it's either pagod na pagod lang talaga ako, or second, ubus ang social bat ko. Pero it doesn't mean na may ginawa sila sa akin o may kasalanan sila sa akin. I kept, explaining that explanation to them, pero they still think na you're capping. I feeling ko there's something deeper than that, pare. Ay, so, ayun. In the end, kwento ko yung situation ko sa isa kong blackmate rin, and may nalang sinabi na, a friend to everyone is a friend to none. So, gets ko rin naman yung perspective na yun. Kasi kung madami kasing kaibigan, kung madami kang circle, kasi you don't really have one circle. Ano yung parang, aside from parang pinapakita na parang pang temporary lang. Like, when you're a friend to everyone, you're like a friend to none. May pinagliwanag kasi sa akin, naiintindihan ko yung perspective niya. And doon ako nahirapan kasi kung sa Discord or sa online, I can join multiple circles, hindi sila magkakaroon ng problema kasi I get to, nakikipag-bonding ako. Like, each circle na sinasalihan ko sa Discord, I bond with them. Each one of those, I bond with them. I spend my time being with them. Tapos, yung dito sa college, ang sabi sa akin ng dalawa, kailangan mong pumili ng isang circle na kailangan mong panindigan. Like, it's fine. We get it. Mapagkaibigan ka na ganyan ka. Ganun. Pero you need to have or you need to choose one circle na babalikan mo pa rin. Yung papanindigan mo. So, kinda hard. It's kinda hard. Ayoko kasi pinapapili ako. As it, like, yun yung pinaka-ayoko. 2 instances na nangyari sa akin yan, and ayoko nang maulit yun. Is it friend group A o friend group B ang pipiliin mo? Like, I vibe with both of you guys. Di ba pwedeng nasa gitna lang ako? Like, wag nyo papiliin. Kasi I like being around with B. I like being around with A. I like being around with friend group C. So, papiliin nyo ako. Punyemas naman, oh. Fucking difficult. Yun yung, hindi naman sa trauma. Pero when it comes to ipapapili ka, ako ba o siya? Ganyan ba o siya? Friend group A or friend group B? I honestly fucking hate that. I fucking hate that. I don't like that. I am so uncomfortable with that. I don't like that. Ayaw kong pinapapili sa mga ganun ng mga bagay. Kasi, I can vibe. Like, I can vibe both. Hindi, I can choose this person, this circle, tapos eto, wala na yan. Hindi nagtutugma sa akin kasi yung ganun. So, ngayon, I'm not completely friendless. Bumalik kasi ako sa friend group A ulit. Nakaka-vibe ko naman sila so far. Pero masasabi ko ba na, Ryan, kayo mo ba yan? Like, ka-vibe na vibe mo, like, nagtutugma talaga yung wavelength nyo? Yeah, hindi. The only person na nasa circle na na parang nakaka-humor ko is outside of my college, outside of university. And that's Riley from UP Baguio and Simon from SLU Maine. Kasi, pares kami ng pinanggalingan. Di man po pares kami ng pinanggalingan. Kasi galing ako abroad. So, iba yung humor ko is like Instagram Reels. Ganun, di ba? Tapos mga kanal, mga broke. Basta iba yung humor kasi na if
pinalaki ka abroad, or pinalaki ka into this kind of family, or pinalaki ka into like wealthy kind of family. Kay Simon and kay Riley, hindi kasi sila pinalaki na, ano ba sabihin to? They're privileged. They're basically privileged. And I'm privileged as well. And yung humor namin nagtutugma, like genuinely natutuwa talaga ako, natatawa ako sa mga humor nila. So far, yung palang, like that's the closest thing na humor ko. Pero within BSN 1M, wala pa ako nahanap na ka-humor ko. O kaya nakaka-vibe ko talaga. So that's that. So in my ngayon, I would say that I am not friendless. I have friends. I have acquaintances. I have ganyan. Pero I don't have someone. Siguro I have someone. Si Sofia. Kilala niyo na yun. Hindi ko na magkakwentuhan yun. Pero aside from Sofia, I don't really have anyone to call as a friend. Naging choosy na ako sa pagsasabi na blackmates. Di ba? Like, kasi hindi naman lahat ng blackmates mo kaibigan mo eh. They can either be, acquaintances lang, blackmates mo lang, like nakasama mo in the long, like for the short period. Pero in the long run, wala naman talaga mararating. So, wala akong masabi na kaibigan talaga. Ngayon, iniisip ko pa rin wala. Siguro si Archie. Archie is the closest thing talaga. So, yun, sort out si Archie. Pero aside from that, sino pa ba? Wala na. To think about it, parang what a petty. Kasi, what a petty, parang nakakalungkot kasi ang dami kong kaibigan. And I never thought that I'll be struggling with having, or I'll be struggling with friends mismo. Kasi ngayon, wala nga akong makausap. So I'm just like, tahimik messenger ko. Ang messenger ko nag-iingay lang pag yung GC namin ng Fluent Group A, or pag may mga tinatanong ang mga blackmates ko, kasi ako nga yung class representative. So, nako. So yeah. Wala rin akong mahanap na blackmate or like anyone sa college na tumatakbo rin. So, most of the time, I run alone o kaya yung run with Pat, run club. But aside from that, yeah. Yun lang. Wala nang masabi kasi that's life. Ayaw naman magpa-apekto. Oh shit, dahil wala kasi akong main friend, iyakan ko na yan. Ang dami ko pang kailangan problemahin. Yung bagay na yan, maliit na lang yan. You just gotta let it be. Sabi ko ni Marcus Aurelius, you focus on what you can control. You focus on what's within your control. Outside of your control, friends, opinion ng iba, ganyan. Outside of your control, wala ka nang magagawa. And wag ka magpapa-apekto sa mga sinasabi nila. Kasi, ito lagi tumatatak sa isip ko to, kaya kahit anong sabihin sa akin ng tao, like, unless they're really important to me, I don't really care about what they say. No, kahit sabihin akong bobo, tanga ako, ganito kasi yun eh. According to Marcus Aurelius, sa book niya, The Meditations, baling idea kasi is, kahit sinabihan kitang bobo ka, and you have an option, magpa-apekto ka o hindi ka magpa-apekto. May option ka na lagyan ng meaning yung word na bobo ka, or also have the option to wag mong bigyan ng meaning yun, let it be, diba? I mean, it's not like, payag ko nun, gawag ko mo. Hindi. I have control over my reaction sa mga bagay-bagay. I have the power to give that word or that scenario meaning or hindi. Kasi unless pinili mo na magpa-apekto doon, talagang maapektuhan ka. Pero if pinili mong hindi magpa-apekto, you just let it be. Huwag mong masyadong isipin palalo. Ganun lang yun. It's that simple, man. Kaya another part of me thinks na kahit anong itapon sa akin ng buhay ko, siguro magre-reklamo ako, pero
I'll still do it. You know, I'll still live with it. Alam mo yun, babasa ako, di ako magre-reklamo dyan. Matagal yung pila, di ako magre-reklamo dyan. Malayo sa control ko yun eh. May mga bagay kasi na lagi tayong nagre-reklamo. You know, like we always complain about these everyday things. Natural na to na nangyayari. Ano ba bang magagawa mo? Sa tingin mo ba pag nagreklamo kami magagawa ka? In some scenarios, in some cases, meron. Pero in some cases as well, wala kang magagawa. So, why bother complain? I don't know. Feeling ko maintindihan nyo yung point na yun if binasa nyo yung The Meditations by Marcus Aurelius. Kasi that is my guidebook. So, yun lang naman. What I can say is, out of 10, I'll give my state right now, I'll give it like a 7. 7 or 6. Between 5 and 7. Yun lang. Kasi, masaya ako sa sarili ko. Masaya ako sa grades ko. Pero wala ako sa state of like overall peak happiness. Kasi may mga bagay pa ako hindi naabot. And sa state ko ngayon ng payat-payat ko, hindi rin ako masaya dito. So these are some things that I have to actually work on. 41 minutes na yak video. Wow. Marami ko pang gustong pag-usapan. Marami pang gustong ikwento, pero ito lang muna. This is my college update. My college life here in the Philippines. Nakakapanibago. Ayun na. As in. Tandaan nyo. Ano ba yung naalala ko doon? Makibaka. Wag matakot. Wag matakot. Makibaka. Kulong na yan. Mga kurakot. Kulong na yan. Mga kurakot. Kulong na yan. Sumasali na ako sa mga ganon and mas naging politically aware ako. Not too much. Basta alam ko yung ano. Kasi damay rin tayo dito. Isipin mo, ako may utang. Anak ko, kung magkakaroon man ako na anak, may utang na 136,000 pesos o mga 200. Isipin mo yun. Shout out, hindi naman shout out, pero like, may mga kakilala kasi na ako na politically unaware of like apolitical. What a privilege. Kasi siguro kung apolitical ka, wala kang pakaialam sa politics, isa kang privileged na tao. Like, wow, sana all hindi ka naapektuhan. Sana all kaya mo mag-adjust sa mga presyo. Kasi, kahit ako nagaling abroad, putang inang gobyerno na to. Ang hirap talagang mabuhay sa Pinas. Kaya bumoto kayo ng maayos.